Ang aking manugang na si Jenny ay may mga susi ng aking bahay, at ginawa niya ang aking buhay na kanyang personal na amusement park. Siya ay naghalungkat sa aking mga drawer na parang sa kanya. Isinuot niya ang aking mga damit nang hindi nagpapaalam. Natulog siya sa aking kama kapag wala ako. Dinala niya ang kanyang buong pamilya upang magdiwang ng mga pista opisyal sa aking tahanan ang hindi man lang nagbibigay ng paunang abiso. Ang bahay ay napakalaki, Elena, hindi mo nga ginagamit lahat. Tatawa siya habang ang kanyang ina ay umuupo sa guest room at ang kanyang kapatid na babae ay sumasakop sa silid-aralan ng aking yumaong asawa. Ako ay 65 taong gulang pa lamang, ngunit pakiramdam ko ay hindi na ako nakikita sa sarili kong tahanan. Ngunit ang hindi alam ni Jenny ay may pinaplano ako. Sa lubos na katahimikan, bumili ako ng kondo sa isang gated community 800 metro ang layo. 24 oras na seguridad, mga kamera sa bawat sulok. Walang sinuman ang magkakaroon ng access nang walang pahintulot ko. Hindi ko ibinigay ang bagong address sa sinuman, kahit sa sarili kong anak. Pinalitan ko ang mga kandado ng aking bahay 2 araw bago ako lumipat. At nang buksan niya ang pinto, umaasang makahanap ng aking tahanan na puno ng mga bagay na pagnanakawan, dingding lang ang nakita niya at isang etso. Ang kanyang sigaw ay umalinggaw sa buong pasilyo. Sumabog ang aking telepono na may 89 missed calls, ngunit 800 metro na ako ang layo, umiinom ng kape sa aking bagong balkonahe, pinagmamasdan ang araw na sumasalamin sa mga bintana na ako lang ang may karapatang magbukas. Ngunit balikan natin. Dahil upang maunawaan kung paano ako nakarating sa puntong iyon ng ganap na paghihiwalay, kailangan mong malaman ang bawat kahihiyan, bawat panghihimasok, bawat sandali, nilamon ko ang aking galit at mumiti nang ang gusto kong gawin ay sumigaw. Ako si Elena, at nagsisimula ang kwentong ito 6 na buwan bago ako mawala. Noong naniniwala pa ako na ang mga salita at malambot na hangganan ay maaaring gumana. Noong akala ko pa rin na maiintindihan ng aking manugang ang pangunahing konsepto ng paggalang. Napaka-inosente ko. Ako ay 65 taong gulang at balo sa loob ng 3. Namatay ang aking asawang si Arthur sa atake sa puso habang nagpuputol siya ng mga rosas sa likod bahay. Nakita ko siyang bumagsak sa gitna ng mga kulay koral na bulaklak na labis niyang minamahal. Mula ng araw na iyon, ang 4 na silid-tulugan na bahay na ito ay naging higit pa sa isang piraso ng ari-arian. Ito ay naging aking emosyonal na kuta. Ang tanging lugar kung saan ko pa rin maramdaman ang kanyang presensya sa umaga. Kapag ang araw ay sumasala sa bintana ng kusina eksakto kung paano niya gusto, kung saan ang kanyang mga damit ay nakasabit pa rin sa aparador, kahit nawala na ang amoy ng kanyang kulog. Kung saan ang kanyang mga aklat ay naka-alphabetize pa rin sa mga estante sa silid-aralan. Na walang ibang gumamit muli. Binili ko ang bahay na ito kasama si Arthur 32 taon na ang nakakaraan. Binayaran namin ang bawat piso ng may matinding sakripisyo. Nagtrabaho siya ng double shift sa auto plant at nagturo ako ng math hanggang 11:00 ng gabi. Minsan, wala kaming kinain kundi peanut butter and jelly sandwiches sa loob ng ilang linggo para lang mabayaran ang mortgage, ngunit amin iyon. Ganap na amin. Mayroon itong hardin na may mga puno ng cherry na ako mismo ang nagtanim. Isang maliit na pool na itinayo namin nang sa wakas ay makakaya na namin pagkatapos ng 15 taon ng pag-ipon. Hardwood floors na binahira ni Mason, ang aking nag-iisang anak, ng grape juice nang siya ay 6 na taong gulang. Hindi namin kailanman gustong tanggalin ang mansa na iyon. Bahagi iyon ng aming kasaysayan. Pagkatapos ng kamatayan ni Arthur, inilaan ko ang aking sarili sa pagpapanatili ng bahay na ito bilang isang templo ng mga alaala. Bawat bagay ay may pwesto. Bawat silid ay may layunin. Ang bahay ay may sapat na espasyo. 4 na silid-tulugan para sa isang tao ay tila labis. Alam ko, ngunit bawat isa ay may hawak na mahalagang bagay. Ang master suite, kung saan kami ni Arthur natulog sa loob ng halos 30 taon. Ang silid ni Mason na pinanatili kong buo kahit na hindi na siya nakatira rito.
Ang guest room na may mga ivory curtains na tinahi ng aking ina bago siya yumao at ang study na naging library kung saan ginugugol ni Arthur ang kanyang mga hapon sa pagbabasa ng mga detective novels. Ako ay isang retired math teacher. Ginugol ko ang 40 taon sa pagtuturo ng algebra at geometry sa mga teenager na mas gusto pang tumitig sa bintana. Nag-retire ako 2 taon na ang nakakaraan na may katamtaman ngunit sapat na pensyon. 25,000 bawat buwan na pinamamahalaan ko ng may millimetric care. Hindi ako mayaman ngunit hindi rin ako nangangailangan ng tulong mula sa sinuman. Nag-iisa akong nakatira. Nagluluto ako para sa aking sarili. Nililinis ko ang aking bahay. Dinidiligan ko ang aking mga halaman. Dinadalaw ko si Mason minsan sa 1 linggo. Naisip ko na sa wakas ay natagpuan ko na ang kapayapaan na hinahangad ko pagkatapos ng proseso ng pagluluksa, hanggang sa pumasok si Jenny sa aming buhay na parang isang bagyo na nagkukunwari bilang isang kaakit-akit na manugang. Nakilala ni Mason si Jenny 2 taon na ang nakakaraan sa isang sales conference. Nagtatrabaho siya para sa isang software company at siya ang event coordinator. 32 taong gulang, 12 taon na mas bata kaysa sa aking anak. Perpektong ngiti, mahaba at chestnut hair, palaging flawless, acrylic nails na pinapalitan niya bawat linggo, masikip, mamahaling damit. Nagustuhan ko siya sa simula. Tila siya ay masayahin, magalang. Hinalikan niya ako sa pisngi nang ipakilala kami at sinabi na nakarinig siya ng magagandang bagay tungkol sa akin. Nagpakasal sila 8 buwan pagkaraan sa isang maliit na seremonya. Binayaran ko ang bahagi ng reception. 50,000 na kinuha ko mula sa aking mga ipon dahil ipinilit ni Mason na pinangarap ni Jenny ang partikular na lugar na iyon na may tanawin ng lawa. Wala akong pakialam. Siya ang aking nag-iisang anak. Gusto ko siyang makita na masaya. Sa kasal, sumayaw si Jenny sa akin at tinawag akong Nanay Elena nang may matamis na boses na kalaunan ay matutuklasan kong purong pag-arte. Ang unang ilang buwan ay normal. Dumadalaw sila tuwing linggo. Kumain kami ng magkasama. Pinuri ni Jenny ang aking pagluluto. Tinulungan niya ako sa paghugas ng plato. Nagpakita siya ng interes sa aking mga halaman. Tila in love si Mason. Masaya akong makita siyang ganoon. Pagkatapos ng 2 bigo na relasyon, sa wakas ay nakahanap siya ng isang taong nagpasaya sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nangyari ang unang panghihimasok. Maliit, halos hindi mahahalata. Ang uri ng bagay na binaliwala ng isang tao bilang isang mabuting kilos, kahit na may isang bagay sa iyong loob ang nagsasabi sa iyo na hindi iyan tama. Isang Martes ng Marso. Maaga akong umalis para sa aking regular na doctor's appointment, blood pressure check, at blood work. Bumalik ako ng tanghali. Inilagay ko ang susi sa kandado at napansin ang isang bagay na kakaiba. Nakabukas ang pinto. Palagi kong kinakandado ang pinto. Palagi. Ito ay isang gawin na mayroon ako simula nang mamatay si Arthur at naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan akong pumasok, nararamdaman ang hindi komportableng panginginig sa likod ng aking leg. Iba ang amoy ng bahay, amoy lemon pledge. Gumagamit ako ng puting suka upang maglinis palagi. Naglakad ako papunta sa kusina at napatigil. May nag-reorganize ng aking mga kabinet. Ang mga baso na palaging nasa kabinet sa kaliwa ay nasa kanan na ngayon. Ang mga kaldero na inilalagay ko sa tabi ng kalan ay inilipat sa kabinet sa ilalim ng lababo. Ang mga garapon ng pampalasa na inayos ko ng alphabetically ay inayos na ngayon ayon sa laki. Lumabas si Jenny mula sa laundry room na may malaking ngiti at dilaw na rubber gloves. Surprise, Ma, Elena! Nilinis ko ang buong bahay. Binigyan ako ni Maso ng kanyang susi upang makapunta ako habang wala ka. Gusto kong dumating ka at makita ang lahat na kumikinang. Nakatayo ako doon na hawak pa rin ang aking pitaka, nararamdaman kong may pumipilipit sa loob ng aking dibdib, isang bagay na hindi pasasalamat. Hindi mo na kailangang mag-abala, Jenny. Hindi iyan abala. Napakalaki ng bahay na ito. Siguro nakakapagod na panatilihin iyan ng mag-isa. Inayos ko ang kusina upang maging mas praktikal. Makikita mo kung gaano kadali na ngayong hanapin ang lahat.
Ngunit ayaw ko itong maging mas madali sa kanyang paraan. May sarili akong sistema, isang 30 taong gulang na sistema na gumagana ng perpekto. Wala akong sinabi ng araw na iyon. Ngumiti lang ako at nagpasalamat habang ipinagmamalaki ni Jenny ang bawat pagbabago na ginawa niya nang walang pahintulot ko. Nilabhan niya ang mga kortina sa sala, inilipat ang mga throw pillow sa sofa, inayos ang aking mga cookbook na perpektong nakahanay ayon sa uri ng lutuin, at ngayon ay nakaayos ayon sa kulay, na parang dekorasyon at hindi kasangkapan. Nagkonsulta ako linggo-linggo. Itinapon niya ang 3 garapon ng homemade jam na, ayon sa kanya, ay masyadong luma, kahit na ginawa ko lang ang mga iyon 2 buwan na ang nakakaraan. Iba ang pagtiklop niya sa aking mga tuwalya, binago ang lokasyon ng aking mga halaman. Inilipat ang ceramic vase na ibinigay sa akin ni Arthur para sa aming ika-negatibo, 10 anibersaryo, mula sa isang estante, kung saan ito naroon sa loob ng 22 taon papunta sa hapagkainan, kung saan malinaw na hindi ito bagay. Mukha itong mas moderno sa paraang ito, hindi ba? Sabi niya, habang nararamdaman kong may tahimik na nababasag sa loob ko. Ngunit nilamon ko ang pagkairita. Sinabi ko sa sarili ko na magagandang intensyon iyon, na gusto lang tumulong ni Jenny, na masyado akong sensitibo sa mga bagay at lugar, na dapat akong maging mapagpasalamat na may manugang na nagmamalasakit. Noong gabing iyon tinawagan ko si Mason. Sinabi ko sa kanya nang may pinakalmadong boses na posible, na pinahahalagahan ko ang kilos ni Jenny, ngunit mas gusto kong ipaalam niya sa akin, bago siya pumunta muli, na hindi ako komportable na may pumapasok sa aking bahay kapag wala ako. Ma, gusto lang bigyan ka ni Jenny ng magandang sorpresa. Bakit kailangan mong palaging tingnan ang negatibong panig ng lahat? Dapat kang masaya na may manugang na ganoon. Karamihan sa mga biyenan ay nagrereklamo na hindi sila binibisita ng kanilang mga manugang. Nanatili akong tahimik, nararamdaman na somehow ay ako ang villain ng kwentong ito dahil sa kagustuhan ko ng privacy sa sarili kong tahanan. Ibinaba ko ang telepono at gumugol ng 2 oras sa pagbabalik ng lahat sa orihinal nitong lugar. Ang mga baso sa kanilang kabinet, ang mga kaldero sa tabi ng kalan, ang mga aklat na nakaayos tulad ng dati. Ang vase ni Arthur ay ibinalik sa kanyang estante. Nang matapos ako, 11:00 oras na ng gabi at sumasakit ang aking mga tuhod. Ngunit at least ang aking bahay ay pakiramdam ko ay akin muli. Naisip ko na iyon na ang katapusan, na maiintindihan ni Jenny. Gaano ako kahangal na maniwala na ang isang malambot na pag-uusap ay makakapigil sa darating. 2 linggo pagkaraan, bumalik ako mula sa aking buwanang pamimili. Nagpunta ako sa supercenter na 40 minuto ang layo sa bus, dahil mas maganda ang presyo doon. Dumating ako ng pagod na may 4 na mabigat na bag na mahirap kong dinala sa hagdan sa harap. Binuksan ko ang pinto at halos mabitawan ang lahat sa sahig. Si Jenny ay nasa aking sala, nakaupo sa aking sofa nanonood ng TV, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa akin. Ito ay ang suot niya. Ang aking damit. Ang lavender dress na may puting borda ng bulaklak na binili sa akin ni Arthur para sa aming ika-negatibo 25 anibersaryo. Ang itinago ko na nakabalot sa tissue paper sa likod ng aparador, dahil masyado itong espesyal upang suotin sa anumang okasyon. Ang amoy pa rin ng kanyang kolog, dahil ang huling beses kong isinuot iyon ay ang aming huling hapunan ng anibersaryo nang magkasama 3 buwan bago siya mamatay. Nakita ko ni Jenny na pumasok at ngumiti na parang walang nangyari. Hi, Ma, Elena, sana hindi ka nainis. Pumasok ako upang diligan ang iyong mga halaman dahil nakita kong napakainit at naisip kong malalanta sila. At pagkatapos ay nakita ko ang damit na ito sa iyong aparador at mukha itong napaka-cute. Sinubukan ko at saktong-sakto. Hindi mo na ito sinusuot. Hindi ba? Mukha itong napaka-vintage. Maaari ko bang kunin? Hindi naman, tutal, ang dami mo namang damit. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang grocery bag ay nadulas mula sa aking mga daliri at bumagsak sa sahig. Isang bote ng langis ang gumulong sa kanyang mga paa. Hindi man lang siya gumalaw upang kunin iyon. Brittany, hubarin mo ang damit na iyan ngayon na. Lumabas ang aking boses ng mas matalas kaysa sa inaasahan ko. Kumurap siya, nagulat.
Bakit ka nagagalit? Damit lang iyan. Hindi mo naman ginagamit. Nakatago yan dahil espesyal iyan. Ibinigay sa akin ng aking asawa ang damit na iyan. Hubarin mo, pakiusap. Dahan-dahan siyang tumayo na may ekspresyon ng isang nasaktang biktima, na kalaunan ay matututo akong makilala ng perpekto. Pumunta siya sa aking silid at bumalik 5 minuto pagkaraan na nakasuot ng kanyang sariling damit at nakasabit ang damit sa kanyang braso. Ibinigay niya iyon sa akin na parang gumagawa siya ng malaking pabor sa akin. Hindi ko alam na napakalaki pala ng deal. Dapat ay sinabi mo na. Hindi ako mind reader. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Narinig ko siyang isinara ang pinto ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Nakatayo ako na hawak ang aking damit, nararamdaman na parang may nagpabanal sa isang bagay na sagrado. Dinala ko iyon sa aking silid at inamoy. Hindi na amoy Arthur. Ngayon ay amoy matamis na pabango ni Jenny. Noong gabing iyon, umiyak ako sa unang pagkakataon simula ng kanyang libing. Kinabukasan ng umaga, galit na tinawagan ako ni Mason. Paano mo nagawang ipahiya si Brittany ng ganoon? Umuwi siyang umiiyak, sinasabing trinato mo siya na parang magnanakaw. Sinubukan lang niya ang isang damit. Kailangan bang sumigaw sa kanya? Hindi ko siya sinigawan. Hiniling ko lang sa kanya na hubarin dahil mahalaga iyon sa akin. Sabi niya ay napaka-agresibo mo, na pinasaya mo siyang makaramdam ng kakilakilabot. Ma, sinusubukan ni Brittany na lumapit sa iyo at tinatanggihan mo siya sa bawat pagliko. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa kanya na magkaroon ng ganoong malamig na biyenan? Malamig? Ang salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang isang nahawaang splinter. Hindi ako malamig. Gusto ko lang na respetuhin ang aking mga hangganan. Ngunit tila ang paghiling ng respeto ay nagpatukoy sa akin bilang ang villain. Mason. Pumasok siya sa aking bahay nang walang babala. Ngalan siya ng aking aparador. Isinuot niya ang isang damit na lubos na personal sa akin. Hindi iyan normal. Ay, mapalagi kang nagpapalaki ng mga bagay-bagay. Malaki ang bahay. Gusto lang niyang tulungan ka. Dapat kang masaya na nagmamalasakit siya sa iyo. Iba pang mga biyenan ay magmamakaawa para sa isang manugang na ganoon. Ibinaba niya ang telepono bago ako makasagot. Umupo ako sa kusina, nakatingin sa telepono, nagtataka kung kailan eksakto nawala ang aking anak sa pakikinig sa akin, kung kailan naging walang saysay ang aking mga damdamin. Kung kailan ang pagsasabing hindi ay naging isang kilos ng kalupitan. Nang hapong iyon, binago ko ang taguan ng aking spare key, ang iniwan ko sa ilalim ng geranium pot para sa mga emergency. Inilagay ko ito sa loob ng isang butas na aklat sa aking silid-aralan. Isang lugar na walang sinuman ang mag-iisip na tingnan. Naisip ko na sapat na iyon, ngunit nakalimutan ko na naibigay na ni Mason kay Jenny ang kanyang kopya, at malinaw na wala siyang intensyon na ibalik iyon. Ang sumunod na mga linggo ay isang mabagal na bangungot na sumalakay sa aking buhay na parang amag sa dingding. Nagsimulang lumitaw si Jenny nang walang abiso. Palaging may mga dahilan na tila makatuwiran sa ibabaw, ngunit nagtatago ng isang mas madilim na bagay sa ilalim. Dumaan lang ako at nagdala ng cake. Dumating ako upang diligan ang mga halaman dahil nakalimutan mong gawin. Hiniling sa akin ni Maso na suriin kung may kailangan ka sa supermarket. Palaging pumapasok gamit ang kanyang sariling susi. Palaging nahuhuli ako ng walang makeup at nakapajama. Kumakain mag-isa sa kusina. Nagbabasa sa hardin. Pribadong mga sandali na sinakop niya gamit ang kanyang ngiti at ang kanyang mga gawa-gawang dahilan. Isang Huwebes, umuwi ako mula sa aking silver sneakers yoga class at nakita siya sa aking silid-tulugan na nakatayo sa harap ng aking bukas na aparador, hinahawakan ang aking mga damit, sinusuri ang mga drawer. Ano ang ginagawa mo rito? Lumingon siya nang walang anumang kahihiyan, na parang ang pagkadiskubre na naghahalungkat siya sa aking mga gamit ang pinakanormal na bagay sa mundo. Hinahanap ko iyong cream-colored sweater na nakita ko noon. Malamig sa aking apartment, at naisip ko na hindi mo na iyan ginagamit. Napakaraming magagandang bagay ang nakatago sa iyo. Sayang lang na walang nakikinabang sa kanila. Naramdaman kong kumalabog ang dugo sa aking sentido.
Huminga ako ng malalim. Nagbilang ako hanggang 1-0 tulad ng itinuro sa akin sa grief therapy na dinaluhan ko pagkatapos ng kamatayan ni Arthur. Brittany, kailangan itong tumigil. Hindi ka maaaring pumasok sa aking bahay kapag wala ako. Hindi ka maaaring manghalungkat sa aking mga gamit. Ito ang aking privacy. Isinara niya ang aparador ng may dramatic sigh. Ay, Elena, napakaduda mo. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Nanakawan ka? Pamilya tayo. Nagbabahagi ang pamilya. Bukod pa, sabi ni Mason. Napakalaki ng bahay na ito para sa iyo ng mag-isa. Na dapat mong isaalang-alang ang paglipat sa isang mas maliit na apartment at ibenta ang ari-arian na ito. Maaari naming gamitin ang perang iyon upang makabili kami ng mas malaking bahay. Kami ni Mason ay nagpaplano na magkaroon ng mga anak sa lalong madaling panahon at kailangan namin ng espasyo. Napako ako, pinoproseso ang narinig ko. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng aking bahay. Ang aking bahay. Ang binili ko kasama ang aking asawa. Ang binayaran namin ng dugo at luha. Ang nagtatago ng bawat alaala ng aking buhay. At hindi man lang sila nagkaroon ng kagandahang loob na kumonsulta sa akin muna. Hindi ibebenta ang bahay na ito. Well, pag-isipan mo. Sabi ni Mason, ang maintenance ay siguro nagkakahalaga ng malaking halaga. At ano ang kailangan mo ng 4 na silid-tulugan? Pagiging makasarili na magkaroon ng napakaraming hindi nagagamit na espasyo kapag may mga taong nangangailangan nito. Makasarili. Ang unang beses na itinapon sa akin ang salitang iyon. Ngunit hindi iyon ang huli. Lumabas si Jenny mula sa aking silid, dumaan sa akin na parang ako ay isang piraso ng muebles, narinig ko siyang binuksan ang refrigerator at nagbuhos ng juice. Ang aking juice sa aking kusina. Nang walang pahintulot. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan ang maruming baso sa mesa. Noong gabing iyon, hinarap ko si Mason sa telepono. Sinabi ko sa kanya na binanggit ni Jenny ang pagbebenta ng bahay at na hinding-hindi iyon mangyayari. Na ito ang aking ari-arian at aking desisyon. Walang nagsabi na kailangan mong ibenta iyan ngayon na mainiisip lang namin ang kinabukasan. Hindi ka mamumuhay magpakailanman. Mas praktikal na lumipat ka sa isang bagay na madaling pamahalaan ngayon habang kaya mo pa ring magdesisyon sa halip na hintayin itong maging emergency. 65 taong gulang ako, Mason, hindi 85. Ganap akong may kakayahang panatilihin ang aking sariling bahay. Sabi ni Brittany, nakita kanyang nakalimutan mong diligan ang mga halaman ilang beses. Sabi ni Brittany, lahat ay umiikot sa sinabi ni Brittany. Ang aking salita ay wala ng bigat laban sa narrative na kanyang itinatayo. Ako ang nakakalimuting matandang babae na kailangan ng pagbabantay. Siya ang nag-aalalang manugang na dumarating upang iligtas. Mason, gusto ko lang ng privacy sa aking bahay. Kung gayon, marahil ay dapat mong ibenta iyan at lumipat sa isang mas maliit na lugar kung saan hindi ka na mag-aalala tungkol sa extra space. Nariyan na ang tunay na plano. Alisin ako at ang aking bahay. Kinumbinsi siya ni Jenny at bulag siyang sumang-ayon sa lahat. Ibinaba ko ang telepono nang walang paalam at sa unang pagkakataon ay pinahintulutan kong dumaan sa aking isip ang isang madilim na pag-iisip. Isang pag-iisip na dati ay tinanggihan ko bilang pinalabis. Marahil ay hindi nakakampi sa akin ang aking anak. Ang sumunod na mga linggo ay isang tahimik na psikolohikal na digmaan. Natagpuan ni Jenny ang aking mahinang punto at pinagsasamantalahan ito ng walang awa. Alam niya na ayaw kong lumikha ng problema sa pagitan nila ni Mason. Alam niya na labis kong mahal ang aking anak upang pilitin siyang pumili sa pagitan namin at ginamit niya ang kaalamang iyon bilang sandata. Bawat panghihimasok ay nakabalot sa mga dahilan na tila makatuwiran sa ibabaw. Bawat paglabag sa aking espasyo ay iniharap bilang isang kilos ng pagmamahal ng pamilya. At kapag nagprotesta ako, otomatiko akong naging makasarili na kontrabida. Tinatanggihan ang mga kilos ng pagmamahal. Nagsimula akong makahanap ng ebidensya ng kanyang mga lihim na pagbisita. Isang ginamit na plato na hindi ko nadumihan. Isang basang tuwalya nang hindi ako naligo ng araw na iyon.
Ang lebel ng kape ay mas mababa kaysa sa naaalala ko. Maliliit na bagay na nagpagdududa sa aking sariling katinuan. Talaga bang naiwan kong bukas ang bintana na iyon? Inilipat ko ba ang aklat na iyon? Ginamit ko ba ang tasa na iyon? Ginagawa akong baliw ni Jenny sa kanyang phantom na presensya. Pumasok siya kapag umalis ako, hinawakan ang aking mga gamit, nag-iwan ng kaunting bakas, sapat para mapansin ko, ngunit hindi sapat para mapatunayan ko. Isang Martes, dumating ako mula sa aking appointment sa cardiologist at nakita ang aking kama na hindi nakahiga. Ang mga kumot ay magulo, ang unan na may sariwang indentation. May nakatulog doon sa aking kama sa sagradong espasyo, kung saan kami ni Arthur ay nagbahagi ng 30 taon ng intimidad. Idinikit ko ang aking kamay sa matres at mainit pa rin iyon. Nandoon si Jenny, wala pang isang oras ang nakakaraan. Humiga siya sa aking kama na parang sa kanya, na parang sinusubukan niya kung ano ang pakiramdam kapag siya na sa wakas ang may-ari. Sinuri ko ang buong bahay. Nabuksan muli ang aking mga drawer. Magulo ang aking underwear. May nakasubok sa aking mga pabango. Ang mga bote ay nasa ibang ayos sa aking vanity. Nawawala ang pagkain sa kusina. Isang pakete ng cookies na binili ko 2 araw na ang nakakaraan ay walang laman sa basura. Kalahating galon ng gatas ang nawawala. 3 mansanas ang nawawala sa prutasan. Hindi lang sinasakop ni Jenny ang aking espasyo. Kinokonsumo niya ang aking mga resources, kinakain ang aking pagkain, ginagamit ang aking mga gamit, nabubuhay sa aking buhay kapag hindi ako nakatingin. Tinawagan ko si Mason mula sa landline dahil hindi ko na pinagkakatiwalaan ang aking cellphone na maging pribado. Mayroon akong kakilakilabot na hinala na nagawa ni Jenny na ma-access ang aking mga password somehow. Napansin ko ang aking mga apps na bumubukas ng kusa minsan, na umiinit ang aking telepono kapag hindi ko ginagamit. Maliliit na senyales na may ibang nagbabantay sa aking digital life. Mason, ang asawa mo ay nasa bahay ko ngayon. Natulog siya sa aking kama. Kinain ang aking pagkain. Kailangan itong matapos. Katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos ay isang buntong hininga na tila mas inis kaysa sa pag-aalala. May ebidensya ka ba? Nakita mo ba siya? May mga larawan ka ba? Hindi ko kailangan ng mga larawan. Ramdam kong may nakarating dito. Makinig ka sa iyong sarili. Ramdam mo. Alam mo ba kung ano ang tunog niyan? Nasa trabaho si Brittany sa buong araw. Wala siyang oras na pumunta sa iyong bahay upang matulog. Nag-imbento ka lang dahil hindi mo siya kayang tiisin. Aminin mo. Hindi ako nag-imbento ng anuman. May nakatulog sa aking kama. Mayroon pa ring init ang unan. O baka natulog ka at nakalimutan mo. Marami ka nang nakakalimutan kamakailan. Baka dapat kang pumunta sa doktor, magpa-check up. Sa edad mo, normal lang na magsimulang bumagsak ang memorya. Sa edad ko, ang aking 38 taong gulang na anak ay trinato ako na parang may senile dementia. Na parang ang aking 65 taon ay otomatikong ginawa akong isang nalilitong matandang babae na hindi makilala ang katotohanan mula sa imahinasyon. Kinumbinsi siya ni Jenny na nawawala na ako sa aking isip at pinaniwalaan niya siya sa akin. Mason, alam ko ang nakita ko. Ang akala mong nakita mo. Makinig ka. Magiging tapat ako sa iyo. Kami ni Jenny ay nag-uusap. Nag-aalala kami sa iyo. Mag-isa ka lang nakatira sa malaking bahay na iyon. Wala kang bantay. Maaari kang madulas at walang sinuman ang makakaalam sa loob ng ilang araw. Maaari mong iwanang nakabukas ang kalan at masunog ang bahay. Kailangan mo ng tulong at hindi mo ito tinatanggap. Pagbabantay. Tunog sa akin na parang ako ay isang bata na walang kakayahang alagaan ang sarili. Ang plano ay lalong lumilinaw. Pinturahan ako bilang incompetent, bilang senile, bilang delikado sa aking sarili, at pagkatapos ay gamitin iyon bilang katwiran upang kontrolin ang aking buhay at ang aking ari-arian. Hindi ko kailangan ng pagbabantay. Ayos na ayos ako. Kung gayon, patunayan mo. Hayaan mong tulungan ka ni Jenny.
Hayaan mo siyang linisin ang iyong bahay. Ihanda ang iyong mga pagkain. Siguraduhin na inumin mo ang iyong mga gamot. Kung talagang ayos ka, wala kang problema dyan. Ito ay isang perpektong bitad. Kung sinabi kong hindi ko kailangan ng tulong, ito ay dahil sa pagtanggi ko sa aking pagkasira. Kung tinanggap ko ang tulong, binigyan ko si Jenny ng walang limitasyong access upang ipagpatuloy ang kanyang panghihimasok. Walang tamang sagot. Ano man ang sasabihin ko ay gagamitin laban sa akin. Pag-iisipan ko. Huwag masyadong mag-isip dahil kung ipagpapatuloy mo ito, kailangan nating gumawa ng maseryosong hakbang. May napakagandang assisted living facilities para sa mga taong kasing edad mo, mga lugar kung saan ka aalagaan at ligtas. Assisted living, nursing homes. Binantaan niya akong ikukulong sa isang nursing home. Ang aking sariling anak, ang taong pinalaki ko at minahal at isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngayon ay nakita niya ako bilang isang problema na kailangan ayusin, isang balakid sa pagitan niya at ng kanyang maagang mana. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Umupo ako sa walang laman na sala ng aking bahay at umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Umiyak ako para sa aking nawawalang anak, para sa nasirang relasyon, para sa kalungkutan na kumukonsumo sa akin, para sa takot na nararamdaman ko ngayon sa aking sariling tahanan. Dahil hindi na ito ang aking kanlungan. Ito ay isang bilangguan kung saan hawak ni Jenny ang mga susi at ako ang bilanggo. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising, nakikinig sa bawat ingay, bawat pagtikim ng mga sahig na kahoy, bawat tunog ng hangin laban sa mga bintana, kumbinsido na lilitaw si Jenny anumang sandali na makikita ko siyang nakatayo sa tabi ng aking kama. Pinagmamasdan akong matulog na wala ng ligtas na lugar. 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang isang ingay sa kusina, isang mahinang kalabog na parang may nagsara ng pinto ng refrigerator. Tahimik akong bumangon. Kinuha ko ang kahoy na baston na ginagamit ni Arthur upang maglakad pagkatapos ng kanyang knee surgery. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, nararamdaman kong ang tibok ng puso ko ay labis na lakas na akala ko ay sasabog ito sa aking dibdib. Nakabukas ang ilaw ng kusina. Pinatay ko iyon bago umakyat. Ganap akong sigurado doon. Pumasok ako sa kusina na handang harapin si Jenny, handang tumawag ng pulis, handa sa anumang, ngunit walang sinuman. Walang laman ang kusina, ngunit nakabukas ang ilaw. At sa mesa ay may baso ng tubig, kalahati ang natira. Tubig na hindi ko binuhos. Hinawakan ko ang baso. Malamig pa rin iyon. May gumamit niyon sa nakaraang ilang minuto. Sinuri ko ang buong bahay. Nakakandado ang lahat ng pinto. Secured ang lahat ng bintana. Walang senyales ng sapilitang pagpasok na nangangahulugang ang sinumang pumasok ay may susi. Nandito si Jenny. Pumasok siya habang ako ay natutulog. Nasa aking kusina siya, umiinom ng tubig, gumagala sa aking bahay na parang multo, at pagkatapos ay umalis siya ng walang ingay, iniiwan lang ang basong iyon bilang patunay ng kanyang panghihimasok. O marahil ay nababaliw na ako tulad ng sinasabi ng lahat. Marahil ay bumaba nga ako upang uminom ng tubig at nakalimutan ko. Marahil ay naiwan kong nakabukas ang ilaw. Marahil ay lahat ito ay produkto ng aking lumalalang imahinasyon at lumalaking paranoia. Iyan ang pinaka-nakakatakot na bahagi na hindi ko na pinagkakatiwalaan ang aking sariling pagkaunawa sa realidad. Nakamit ni Jenny ang kanyang layunin. Pinagdudahan niya ako, ngunit may isang bagay sa loob ko ang tumigas noong gabing iyon. Isang bahagi ko na natutulog ay nagising na may malamig na galit. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, maaari akong matuto. Kung gusto nilang gawin akong baliw, maaari akong mawala bago nila ako makulong. Kung gusto nila ang aking bahay, maaari nila itong kunin. Walang laman, walang webles, walang alaala, wala ako. Nang madaling araw na iyon, nakaupo sa aking kusina na may phantom na baso sa harap ko, nakapagpasya ako. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong bumagsak. Hindi ko ibibigay ang aking dignidad. Kung gusto nila ang aking bahay, hayaan silang kunin. Ngunit hindi ako naroon upang masaksihan ang kanilang tagumpay. Aalis ako. Mawawala ako.
At hindi nila kailanman malalaman kung saan ako hahanapin. Ito ay sa sandaling iyon ng malamig at desperadong kaliwanagan na ipinanganak ang plano. Ang plano na magbabago sa lahat. Ang plano na sa wakas ay ibabalik sa akin ang kontrol sa aking sariling buhay. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may mental clarity na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan. Ang takot ay nagbago sa isang bagay na mas kapakipakinabang. Determinasyon, estratehiya, kalkuladong katahimikan. Kung kaya ni Jenny na magplano ng patago, kaya ko rin. Kung kaya niyang manakop ng hindi natutukoy, maaari akong mawala sa parehong paraan. Itinuro niya sa akin na ang tahimik na digmaan ang pinakamabisang paraan. Ngayon, gagamitin ko ang kanyang sariling taktika laban sa kanya. Ang unang ginawa ko ay umasta ng ganap na normal. Umiti kapag tumawag si Mason. Sumagot sa mga mensahe ni Jenny nang may peking kabaitan. Panatilihin ang eksaktong gawain tulad ng dati. Yoga tuwing Martes at Huwebes. Pamilihan tuwing Sabado. Pagbisita sa doktor minsan sa isang buwan. Hindi ko maaaring bigyan sila ng anumang senyales na may nagbago. Kailangan nilang isipin na ako pa rin ang nalilitong at takot na matandang babae na kaya nilang manipulahin. Ngunit ng palihim, sinimulan ko ang aking investigasyon. Nagbukas ako ng bagong email account na walang sinumang nakakaalam. Ginamit ko lang ang mga public library computers upang maghanap ng mga opsyon. Mga apartment sa ibang syudad, mga lugar kung saan walang nakakaalam sa akin, kung saan maaari akong magsimula mula sa wala nang walang bigat ng kwentong ito sa aking balikat. Naghanap ako ng mga syudad na mahigit 800 metro ang layo. Mga lugar na may magandang panahon, may disenteng serbisyong medikal, na may makatwirang cost of living para sa aking 25,000 buwanang pensyon. Nakakita ko ng isang kondo sa isang baybaying syudad 800 metro mula rito, sa Clearwater, Florida. Isang apartment complex para sa mga senior na may 24 oras na seguridad, mga gwardya sa pasukan, mga kamera sa bawat pasilyo, access lamang gamit ang isang electronic card. Walang sinuman ang makakapasok ng walang pahintulot. Walang sinuman ang makakasakop sa akin muli. Maliit ang apartment, isang silid-dulugan, isang banyo, kusina na integrated sa sala, halos 450 talampakan kwadrado. Ngunit perpekto, madaling pamahalaan, ligtas. Akin. Nagkakahalaga ito ng 12,000 bawat buwan kasama ang maintenance, plus isa pang 1,000 para sa utilities. Magkakaroon ako ng 12,000 na natitira para sa pagkain at gastos. Mahirap, ngunit posible. Kinausap ko ang manager sa telepono mula sa isang public payphone. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon nang hindi nagbibigay ng mga detalye na makokompromiso. Sinabi ko lang na kailangan ko ng pagbabago, na naghahanap ako ng privacy at seguridad. Naintindihan niya nang hindi nangangailangan ng buong paliwanag. Sinabi niya sa akin na maraming babae na kasing edad ko ang dumarating doon na naghahanap ng parehong bagay, kapayapaan pagkatapos ng kaguluhan. Upang mabayaran ang deposit at ang unang 3 buwan ng upa, kailangan ko ng 48,000. Mayroon akong ipon, ngunit nasa bangko iyon kung saan si Mason ay joint holder sa account. Hindi iyon kailanman tila problema. Anak ko siya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Ngunit ngayon, ang ibinahaging account na iyon ay isang kahinaan. Kung magwi-withdraw ako ng malaking halaga, makikita niya iyon. Magtatanong siya. Malalaman ni Jenny. Masisira ang plano. Kaya, nagsimula akong mag-withdraw ng paunti-unti. 500 bawat beses na pumupunta ako sa supermarket, 300 kapag nagbabayad ako sa butika, 200 mula sa hardware store. Maliliit na halaga na tila normal na gastos para sa isang matandang babae. Itinago ko ang cash sa isang sobre sa loob ng isang butas na aklat sa aking library. Ang parehong aklat kung saan ko itinago ang spare key. Walang sinuman ang nag-check ng aking mga aklat. Luma at nakakabagot ang mga ito. Advanced Mathematics, Linear Algebra, Analytic Geometry, perpekto para sa pagtatago ng mga sekreto. Inabot ako ng 6 na linggo upang tipunin ang pera. 6 na linggo ng pag-aasta na parang walang mali.
Nang pagpapahintulot kay Jenny na patuloy na lumitaw ng walang babala, ng pagngiti kapag dumating siya, kasama sina Linda at Madison para sa kape ng walang imbitasyon. Nang walang pagsasabi ng anuman kapag ginamit niya ang aking banyo at iniwan ang basang tuwalya sa sahig. Nang pagbaliwala kapag binuksan niya ang aking refrigerator at kinain ang gusto niya. Bawat panghihimasok ay sumasakit sa akin. Ngunit ngayon ay may layunin ako. Bawat paglabag ay nagpapalapit sa akin sa kalayaan. Sa loob ng mga linggo na iyon, idinokumento ko ang lahat. Kumuha ako ng mga larawan gamit ang aking lumang telepono na hindi ko na ginagamit at itinago. Mga larawan ng hindi nakahiga na kama pagkatapos niyang umalis, ng mga maruming plato na iniwan niya, ng aking ginamit na damit na itinapon sa laundry hamper, ng mga lata ng beer sa aking hardin pagkatapos niyang magdala ng mga tao. Itinago ko ang bawat piraso ng ebidensya sa isang nakatagong folder, hindi upang ipakita kay Mason dahil alam kong hindi siya maniniwala sa akin, kundi para sa aking sarili, upang paalalahanan ako na hindi ako baliw, na totoo ito, na mayroon akong balidong dahilan upang mawala. Lalong naging matapang si Jenny. Hindi na nga niya sinubukan pang itago ang kanyang mga panghihimasok. Isang araw, umuwi ako mula sa aklatan at nakita siyang nag-aayos ng aking sala. Naglilipat ng webless, nagtatanggal ng mga pinta na pinili namin ni Arthur at pinapalitan ng mga murang prints na binili niya. Inimodernize ko ang lugar ng kaunti, Elena. Mukha na kasing luma, napakamatanda. Kailangan ito ng pagbabago. Outdated. Elderly. Ang aking bahay na isang museo ng aking buhay ay ngayon ay outdated. Ang aking maingat na iningatan ng mga alaala ay pangit at kailangang palitan. Huminga ako ng malalim at mumiti. Napakabait mo, Brittany. Tiningnan niya ako, nagulat sa kakulangan ng pagtutol. Inasahan niya ang isang away, inasahan niyang sasabog ako, ngunit mumiti lang ako at pumunta sa aking silid. Wala nang saysay kung ano ang gagawin niya sa sala. Sa loob ng 3 linggo, hindi na ako rito upang makita iyon. Kumuha ako ng isang maliit na moving company, isang nagtatrabaho ng may diskresyon. Ipinaliwanag ko na kailangan kong ilipat ang aking mga ari-arian sa ilang loads sa iba't ibang araw na walang sinumang makakaalam. Ang may-ari ay isang matandang Ginoo na nakaintindi ng walang paghusga. Sinabi niya sa akin na tinulungan niya ang ibang mga babae sa katulad na sitwasyon. Hindi ako nagtanong ng mga detalye. Nagpasalamat lang ako sa kanyang pag-unawa. Nagsimula akong mag-impake sa gabi kapag sigurado akong walang darating. Maliliit na kahon, madaling ilipat. Minarkahan ko sila bilang mga donasyon kaya kung may makakita sa kanila, hindi sila maghihinala. Ang mga damit na pinakamamahal ko, ang mga hindi mapapalitan na larawan, mahahalagang dokumento, ang jewelry box ni Arthur, ang mga aklat ng aking ina, ang mga bagay na may tunay na emosyonal na halaga. Ang lahat ng iba pa ay maaaring manatili. Ang mga muebles, ang mga appliances, ang mga dekorasyon, mga material na bagay na maaaring palitan. Ang mahalaga ay ang hindi ko na kayang bilhin muli. Maagang dumating ang mga movers sa umaga habang natutulog pa si Jenny. Inilagay nila ang 3 o 4 na kahon, dinala sa isang pansamantalang storage unit, at umalis bago magising ang kapitbahayan. Walang sinumang nakapansin. Para bang dahan-dahang nawawala ang aking mga ari-arian ng walang bakas. Nagsimulang gipitin ako ni Mason tungkol sa pagbebenta ng bahay. Tumawag siya 2 o 3 beses sa isang linggo na may parehong diskurso, na kailangan ko ng mas maliit na lugar, na masyadong mahal ang maintenance, na sa edad ko ay dapat kong pasimplihin ang buhay. Palaging may bumubulong na estratehiya si Jenny sa background. Naririnig ko siya kahit hindi siya direktang nagsasalita. Ang kanyang presensya ay nilalason ang bawat pag-uusap. Ma, nakakita ako ng perpektong apartment para sa iyo. Malapit sa amin. Maaari mo kaming dalawin ng mas madalas. Maaaring dalawin ka ni Jenny bawat araw. Aalagaan ka. Aalagaan ako. Ang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kilabot. Ang pag-aalaga ay nangangahulugang kontrolin ako, bantayan ako, magpasya kung ano ang kaya kong gawin at hindi, gawin akong isang bata na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay. At kalaunan, kapag ganap na akong nakasalalay sa kanila,
Pipirmahan ko ang anumang papel na ilalagay nila sa harap ko, kabilang ang naglilipat ng bahay sa pangalan ni Mason. Pag-iisipan ko, anak. Wala nang masyadong pag-iisipan. Para ito sa iyong ikabubuti. Gusto lang namin ni Jenny ang pinakamabuti para sa iyo. Mga kasinungalingan na nakabalot sa peking pag-aalala. Bawat salita ay kalkulado upang pasayahin akong makaramdam ng pagkakasala sa pagtutol. Ngunit hindi na ako nahuhulog sa bitag na iyon. Nagising na ako at ngayon ay binibilang ko na lang ang mga araw hanggang sa aking pagtakas. 2 linggo bago ang nakaplanong petsa para sa aking huling paglipat, may ginawa si Jenny na nagkumpirma na nagawa ko ang tamang desisyon. Dumating ako mula sa aking dentist appointment at nakita ang isang locksmith na nagpapalit ng mga kandado ng aking bahay. Sa aking bahay nang walang pahintulot ko, nang walang kaalaman ko. Excuse me, sino ang nag-hire sa iyo? Ipinakita sa akin ng locksmith ang isang work order na pinirmahan ni Jenny Garcia. Ang maiden name ng aking manugang, Ginang Garcia, ay nagsabi na nawala mo raw ang iyong mga susi ng ilang beses. Na para sa seguridad, kailangan mo ng mga bagong kandado. Malapit na akong matapos. Nakatayo akong paralisado na pinagmamasdan ang lalaking ito na nag-i-install ng mga bagong kandado sa sarili kong bahay nang walang pahintulot ko. Naglakad si Jenny ng isang hakbang na lumampas sa lahat ng hangganan. Ngayon ay hindi lang siya nang hihimasok sa aking espasyo. Ngayon ay sinusubukan niyang kontrolin ng pisikal ang aking access sa aking sariling ari-arian. Hindi na ito psychological manipulation. Ito ay isang direktang hit, isang pagtatangka na kumuha ng tunay at nasasalat na pag-aari. Tigil! Tigil ngayon na! Tiningnan ako ng locksmith ng nalilito. Ngunit sinabi ni Ginang Garcia na pinahintulutan mo ito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang pangalan ko ay nasa titulo. Walang karapatan ang babaeng iyan na baguhin ang anuman ng walang pahintulot ko. Gusto kong umalis ka ngayon na. Mabilis na inilagay ng lalaki ang kanyang mga gamit. Malinaw na nararamdaman ang pagkairita sa gitna ng isang away ng pamilya. Iniwan niya ang mga lumang kandado sa akin at umalis na humihingi ng tawad. Ngunit nagawa na ang pinsala. Isa sa mga pinto ay may bagong kandado na nakakabit. Nagawa ni Jenny na palitan ang entrance na iyon at nasa kanya ang mga susi. Agad kong tinawagan si Mason. Sa pagkakataong ito, hindi ko mapanatili ang kalmado sa aking boses. Sa pagkakataong ito, ang galit ay bumagsak sa aking maingat na pag-arte. Ang asawa mo ay kumuha ng locksmith upang palitan ang mga kandado ng aking bahay nang walang pahintulot ko. Illegal ito. Ito ay panghihimasok. Kailangan itong tumigil ngayon na. Inasahan ko ang mga paghingi ng tawad. Inasahan ko ang pagkagulat. Inasahan kong sa wakas ay makikita niya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa. Ngunit ang narinig ko ay mas malala kaysa sa kawalang interes. Ito ay complicity. Ma, binigyan ko si Jenny ng pahintulot na gawin iyan. Nawala mo ang iyong mga susi noong nakaraang linggo. Tumawag ka sa amin ng alas negatibo 2 ng madaling araw na nagsasabing hindi ka makapasok sa iyong bahay. Nakalimutan mo na ba? Kaya kailangan namin ng mga bagong kandado para sa iyong seguridad. Hindi ko kailanman nawala ang aking mga susi. Hindi ko kailanman tumawag ng alas negatibo 2 ng madaling araw. Hindi iyon nangyari. Ngunit sinasabi iyon ni Mason nang may ganitong kumpiyansa na sa isang segundo ay nagduda ako. Talaga bang nangyari iyon? Nakalimutan ko ba? Nawawalan ba ako ng memorya tulad ng ipinipilit ng lahat? Hindi. Kumapit ako sa aking katinuan. Ito ay gaslighting sa pinakadalisay nitong anyo, nag-imbento ng mga kaganapan na hindi kailanman nangyari at inuulit ang mga ito hanggang sa pagdudahan ng biktima ang kanilang sariling realidad. Nagtatayo si Jenny ng isang narrative ng aking kawalan ng kakayahan at si Mason ang kanyang handang kasabwat. Hindi iyon nangyari, Mason. Tingnan mo ang iyong telepono. Walang mga tawag mula sa akin sa oras na iyon. Tingnan mo ang history. Nabura ko na, ngunit alam kong nangyari iyon. Naaalala rin ni Brittany. Sinagot niya. Kinausap mo siya.
Sinabi mo sa kanya na nalilito ka. Ma, kailangan mong tanggapin na may problema ka. Dalawa laban sa isa. Nakaayos ang kanilang kwento, nakahanay ang kanilang mga kasinungalingan, at wala akong paraan upang patunayan na nagsisinungaling sila. Ganyan gumagana ang perpektong manipulasyon, lumilikha ng mga sitwasyon na walang iniiwan na ebidensya. Salita laban sa salita. At ang kanilang bersyon ay palaging tila mas kapanipaniwala dahil sila ay dalawa at ako ay isang nag-iisang nalilitong matandang babae. Gusto ko ang mga bagong susi. Ngayon ay hawak na ni Brittany ang mga ito at itatago niya ang mga ito para sa iyong ikabubuti. Kaya kapag mayroon kang isa pang emergency, makakapasok kami at matutulungan ka. Ibinaba niya ang telepono bago ako makasagot. Nakatayo ako sa aking sala, nararamdaman kong nagsasara ang mga dingding sa akin. May mga susi si Jenny sa aking bahay at wala akong paraan upang kunin ang mga ito mula sa kanya nang hindi nagmumukha na baliw na sinasabi ng lahat. Kung tatawagan ko ang pulis, sasabihin nila na ito ay isang usapin ng pamilya, na may karapatan ang aking anak na mag-alala sa kanyang ina, na ang pagpapalit ng kandado ay para sa aking seguridad. Walang sinuman ang maniniwala sa akin. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa loob ng 2 linggo, wala na ako rito. Maaaring may lahat ng susi si Jenny na gusto niya. Maaari siyang pumasok at lumabas ng malaya, dahil walang laman ang bahay at ako ay 800 metro ang layo kung saan walang silbi ang kanyang mga susi. Noong gabing iyon, kumuha ako ng isa pang locksmith, isang iba. Binayaran ko siya ng cash upang palitan ang lahat ng natitirang kandado. Ipinaliwanag ko na may problema ako sa seguridad at kailangan ko ng mga bagong kandado kaagad. Hindi ako nagbigay ng mga detalye. Hindi siya nagtanong. Nagawa niya ang trabaho sa loob ng 2 oras. Binigyan niya ako ng 3 set ng susi. Itinago ko ang isa sa aking pitaka, ang isa pa sa butas na aklat sa aking library. Ang pangatlo ay itinago ko sa hardin, inilibing sa ilalim ng hydrangea bush na itinanim namin ni Arthur sa aming ika-5 anibersaryo. Ngayon ay hindi na makakapasok si Jenny. Hindi na gumagana ang kanyang mga susi at hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinusubukan na gamitin ang kanyang una-authorized access. Inilarawan ko ang kanyang mukha nang ilagay niya ang susi at hindi ito umikot. Ang galit na mararamdaman niya sa pagkaunawa na sumalungat ako. Ang imahe na iyon ang nagbigay sa akin ng unang tunay na kasiyahan sa loob ng ilang buwan. Tulad ng inaasahan, sinubukan ni Jenny na pumasok. 2 araw pagkaraan ay nasa bahay ako. Narinig ko ang susi na kiskis sa kandado. Sinusubukan, nabibigo, sinusubukan muli, pagkatapos ay malakas na binabayo ang pinto, paulit-ulit. Ma Elena, buksan mo ang pinto. Hindi gumagana ang susi ko. Pinalitan mo ang mga kandado. Nanatili akong tahimik sa kabilang panig, hindi nagbubukas, hindi sumasagot, hinahayaan siyang maramdaman sa unang pagkakataon kung ano ang pakiramdam ng maibukod, ng matanggihan, ng hindi makapasok. Elena, alam kong nandyan ka. Nakita ko ang iyong anino sa bintana. Buksan mo ang pinto ngayon na. Kailangan kitang kausapin. Lalong lumakas ang katok, lalong naging desperado. Naririnig ko ang galit sa bawat hampas ng kanyang kamao sa kahoy. Sa wakas, napagod siya. Narinig ko ang kanyang mga yapak na papalayo, ang kanyang makina ng kotse na nagsisimula at pagkatapos ay katahimikan. 0 minuto pagkaraan, sumabog ang aking telepono. 15 tawag mula kay Mason, 20 text message, lahat ay may parehong galit na tono. Paano ako naglakas loob na palitan ang mga kandado? Paano ako naglakas loob na iwanan si Jenny sa labas? Ipinapatunay nito na wala ako sa kontrol, na kailangan ko ng agarang interbensyon. Hindi ako sumagot ng isang tawag. Hindi ko binasa ang anumang mensahe hanggang sa huli. Pinatay ko lang ang telepono at inilagay sa isang drawer. Ang katahimikan na sumunod ay maluwalhati. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, tahimik ang aking bahay. Walang mga invader, walang mga manipulator, walang mga boses na nagsasabi na baliw ako. Ako lang at ang aking mga dingding at ang aking mga alaala ay buo pa rin. Ngunit alam kong pansamantala lang ito. Darating si Mason.
Dadalhin niya si Jenny. Hihingi sila ng paliwanag. Marahil ay babantaan nila akong ikulong sa isang lugar. Kailangan kong bilisan ang plano. Hindi ako makakapaghintay ng 2 linggo pa. Kailangan kong umalis ngayon. Tinawagan ko ang moving company mula sa payphone sa kanto. Sinabi ko sa kanila na kailangan kong ilipat ang petsa, na kailangan bukas. Nag-atubili ang may-ari. Sinabi niya na wala siyang sapat na staff na available sa ganoong kaunting abiso. Inalok ko siya ng doble ng napagkasundo ang halaga, 3,000 sa halip na 1,500 para sa urgent fee. Halos lahat iyon ang cash na natitira sa akin, ngunit sulit bawat sentimo, tinanggap niya. Noong gabing iyon, inimpek ko ang huling nawawala. Mga damit para sa 2 linggo. Mga toiletries, gamot, personal na dokumento, ang titulo ng bahay na iningatan ko sa aking personal safe. Ang aking updated will na ginawa ko 3 taon na ang nakakaraan kung saan ang lahat ay iniwan kay Mason, ngunit may kondisyon na hindi niya maaaring ibenta ang bahay hanggat 5 taon pagkatapos ng aking kamatayan. Isang clause na inilagay ko iniisip ang pagpapanatili ng mga alaala ni Arthur. Ngayon, ang clause na iyon ay magsisilbi upang sirain ang mga plano ni Jenny, kahit pansamantala. Tinawagan ko ang aking estate attorney, ang parehong nag-asikaso ng testamento ni Arthur. Ipinaliwanag ko na lilipat ako at kailangan kong i-update ang aking contact information. Ibinigay ko sa kanya ang address ng bagong apartment. Hiniling ko sa kanya na huwag ibahagi ang impormasyong iyon sa sinuman sa anumang sitwasyon, kahit sa aking anak. Tinanong niya kung ayos ba ako, kung kailangan ko ng tulong. Sinabi ko sa kanya na mas mabuti ako kaysa dati, na sa wakas ay kinokontrol ko na ang aking buhay. Narinig ko ang ngiti sa kanyang boses nang sinabi niya sa akin na naintindihan niya ng perpekto. Tinawagan ko rin ang aking bangko. Isinara ko ang account na ibinahagi kay Mason. Nagbukas ako ng bago sa aking pangalan lamang sa isang branch sa baybaying syudad. Inilipat ko ang lahat ng aking funds, ang aking ipon sa loob ng 32 taon, 400,000 na inipon namin ni Arthur para sa mga emergency at upang mag-iwan ng isang bagay para kay Mason kapag wala na kami. Pera na ngayon ay pinoprotektahan ko mula sa pagnanakaw bago ako mamatay. Pinutol ko ang lahat ng serbisyo sa bahay na epektibo sa loob ng 3 araw. Kuryente, tubig, gas, internet, landline, lahat. Kapag sinubukan ni Jenny na pumasok muli, hindi lang niya makikita na pinalitan ang mga kandado. Makikita niya ang isang patay na bahay na walang buhay, walang utilities, walang anumang kukunin. Dumating ang mga movers ng 6:00 ng umaga. Inilagay nila ang lahat sa loob ng 4 na oras, ang mga muebles na gusto kong panatilihin, ang mga kahon ng aking mga ari-arian, ang mga ilawan na inayos ni Arthur, ang rocking chair kung saan ko pinasuso si Mason, ang antigong salamin na pag-aari ng aking lola. Lahat ng may kahulugan ay maingat na binalot at inilagay sa truck. 10:00 ng umaga, walang laman ang bahay. Ganap na walang laman. Walang laman ang mga dingding, malinis ang mga sahig, ang mga silid ay umalingaw kapag naglalakad ako. Nakatayo ako sa gitna ng sala kung saan ako nanirahan sa loob ng 30 taon at nakaramdam ako ng kakaibang halo ng sakit at kalayaan. Ang bahay na ito ay nagtatago ng lahat ng aking kasaysayan, ngunit ang kasaysayang iyon ay nilalason na ngayon ng panghihimasok ni Jenny. Panahon na upang magsulat ng bagong kabanata sa ibang lugar. Iniwan ko ang isang sulat sa sahig ng sala. Isang sulat para kay Mason. Maikli, direkta, nang walang labis na emosyon. Mason, lumipat ako. Kailangan ko ng espasyo at kapayapaan na hindi ko na makita rito. Ang bahay ay akin pa rin. Ito ay sa pangalan ko. Babayaran ko ang mga buwis mula saan man ako naroroon. Huwag mo akong subukang hanapin. Kapag handa na akong muling makipag-ugnayan, tatawagan kita. Hindi ito parusa. Ito ay survival. Ang iyong ina na nagmamahal sa iyo, ngunit kailangan protektahan ang kanyang sarili. Isinara ko ang pinto. Lahat ng 3 bagong kandado. Naglakad ako patungo sa taxi na naghihintay sa akin sa kanto. Hindi ako lumingon. Kung lumingon ako, baka magbago ang isip ko.
Baka makaramdam ako ng pagkakasala. Baka kumbinsihin ko ang sarili ko na nagpapalaki ako. Ngunit hindi ako nagpapalaki. Inililigtas ko ang aking sarili. Ang biyahe sa baybaying syudad ay tumagal ng 19 na oras sa pamamagitan ng Greyhound bus. 19 na oras upang iproseso ang lahat, upang umiyak ng tahimik, upang maramdaman ang bigat ng ginawa ko lang. Iniwan ko ang aking bahay. Tumakas ako mula sa aking sariling anak. Pinutol ko ang tanging koneksyon ng pamilya na natitira sa akin. Ngunit nakaligtas ako at iyon ang mahalaga. Dumating ako sa aking bagong apartment ng 3:00 ng hapon kinabukasan. Eksakto ang kondo tulad ng inilarawan sa mga larawan, isang sun-colored 5-story building na napapaligiran ng mga puno ng palma at maayos na mga hardin. Ang pangunahing pasukan ay may gatehouse na may security guard na nag-check ng aking ID bago ako pinadaan. Nagparehistro ako sa administration office, ipinapakita ang aking lease at ang mga dokumento na ipinadala ko sa pamamagitan ng koreo ilang linggo na ang nakakaraan. Ang manager, isang babae na mga 50 taong gulang na nagngangalang Brenda, sinalubong ako ng may mainit na ngiti na hindi tila sa pilitan. "Welcome, Elena. Ang iyong apartment ay nasa 2nd palapag, tahimik na may tanawin ng interior garden. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito." Inabot niya sa akin ang isang electronic keycard upang ma-access ang building at ang elevator. Ipinaliwanag niya na kung wala ang card na iyon, walang sinuman ang makakaakyat, na ang mga bisita ay kailangan ipaalam sa gwardiya at pahintulutan ng residente bago payagan makapasok, na may mga kamera sa bawat pasilyo at sa lahat ng common areas. Naramdaman kong ligtas ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Maliit ang apartment ngunit perpekto. Isang silid-tulugan na may malaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag. Isang kumpletong banyo na may mga grab bars na ininstall para sa mga senior. Isang integrated kitchen na may electric stove at compact refrigerator. Isang dining area na saktong-sakto sa aking paboritong sofa, at ang 2 upuan na mesa na dinala ko. Ang mga dingding ay puti at malinis, ang sahig na tile ay kumikinang. Amoy sariwang pintura at isang bagong simula. Dumating ang mga movers ng 6:00 ng umaga. Dinala nila ang aking mga muebles at kahon ng maingat. Inayos nila ang lahat kung saan ko itinuro. Sa loob ng 2 oras, nagsimulang magmukhang tahanan ang apartment. Ang aking rocking chair sa tabi ng bintana. Ang mga larawan ni Arthur sa nightstand, ang mga aklat ng aking ina sa maliit na estante na saktong-sakto sa sulok. Napakaliit ng tahanan kumpara sa iniwan ko, ngunit ganap na akin. Walang ibang may susi. Walang ibang may access. Walang sinuman ang makakapanakop sa sagradong espasyo na ito. Noong unang gabing iyon, mahimbing akong natulog sa unang pagkakataon sa kalahating taon nang walang takot na may papasok habang ako ay natutulog. Nang walang pagkabalisa, naghihintay na marinig ang kakaibang ingay, nang walang pangangailangan na suriin ang mga kandado ng 5 beses bago matulog. Ang katahimikan ng apartment ay ganap na totoo at nasasalat na kapayapaan na bumabalot sa bawat sulok. Nagising ako ng 7:00 ng umaga na may araw na pumapasok sa aking bintana. Nagluto ako ng kape sa aking maliit na pot. Umupo ako sa maliit na balkonahe na nakatanaw sa interior garden, kung saan ang ibang mga residente ay gumagawa ng mga morning exercises. Isang ginang na may puting buhok ang kumaway sa akin mula sa ibaba. Kumaway ako pabalik. Walang sinuman dito ang nakakaalam ng aking kasaysayan. Walang sinuman ang nakakaalam tungkol kay Jenny o Mason o sa bahay na iniwan ko. Dito, ako ay Elena lamang, isang 65 taong gulang na babae na nagsisimula muli. Binuksan ko ang aking telepono sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Ang pagsabog ay isang understatement. Mayroon akong 237 notifications, 189 missed calls, karamihan mula kay Mason, ang ilan mula kay Jenny. Mayroon pang mga tawag mula sa mga numero na hindi ko nakilala. Marahil ay sinalinda at Madison na ni-recruit para sa hukbo ng harassment. Ang mga text message ay lalong naging desperado at pagkatapos ay mas galit. "Ma, nasaan ka? Sagutin mo ang telepono."
Nagpunta kami sa iyong bahay at walang laman. Ano ang ginawa mo? Baliw ito. Hysterical si Jenny. Kailangan kong malaman na ayos ka. Kung hindi ka sasagot, tatawagan ko ang pulis. Makasarili ka. Paano mo kami nagawa ng ganito? Pagsisisihan mo ito. Ang mga mensahe ay nagkwento ng malinaw. Sinubukan ni Jenny na pumasok sa bahay. Natuklasan niya na hindi gumagana ang kanyang mga susi. Tinawagan niya si Mason. Nagpunta silang magkasama, sinubukan ang lahat ng pasukan. Sa wakas, ginamit ni Mason ang kanyang emergency key na hindi ko alam na mayroon siya, isang kopya na marahil ay ginawa niya ilang taon na ang nakakaraan. Pumasok sila sa bahay at nakita ang kawalan. Ang mga walang laman na dingding, ang mga sahig na walang muebles, ang etyo ng mga abandonadong silid, at ang sulat sa gitna ng walang laman na sala. Inilarawan ko ang eksena, sumisigaw si Jenny, nalilito si Mason, pagkatapos ay galit na galit, tumatawag sa akin ng paulit-ulit habang naglalakad sa mga hindi makapaniwalang silid, sinusuri ang bawat aparador. Umaasang makahanap ng aking mga nakatagong gamit, bumaba sa basement, umakyat sa attic. Naghahanap ng ebidensya na hindi talaga ako umalis, na ito ay isang uri ng laro o pagkaunawa. Ngunit hindi ito laro. Ito ang aking pagtakas, ang aking survival, ang aking paraan upang maibalik ang kontrol sa aking sariling pag-iral. May isang voicemail mula kay Jenny. Nakinig ako rito na bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit mayroon ding madilim na kasiyahan na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Ma, Elena, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi ito tama. Sirang-sira si Mason. Nag-aalala ako. Alam kong nagkaroon kami ng mga pagkakaiba, ngunit hindi ko inakala na hahantong sa ganito. Pakiusap. Tawagan mo kami. Sabihin mo sa amin kung nasaan ka. Gusto lang naming malaman na ligtas ka. Ang lahat ng iba pa ay maaari naming pag-usapan, pakiusap. Ang boses ay tila tunay na nag-aalala, halos nakakumbinsi. Ngunit alam ko na ang boses na iyon, ang kakayahang maging taos puso habang nagmamanipula. Hindi na ako nahuhulog sa bitag na iyon. Tapos na ang oras para sa mga pag-uusap at negosasyon. Ngayon ay oras na para sa katahimikan. May isa pang voicemail mula kay Mason. Ito ay iba. Purong galit ng walang filter. Ma! Kalokohan ito. Iniwan mo ang bahay na walang laman na parang patay ka. May ideya ka ba kung ano ang naramdaman ko nang pumasok ako at makita ang lahat ng ganoon? Akala ko may masamang nangyari sa iyo. Halos himatayin si Jenny sa takot. At pagkatapos ay nakita namin ang iyong sulat. Ang iyong pesting sulat na nag-aakusa sa amin ng ano eksakto. Ng pag-aalala sa iyo. Ng kagustuhan na tulungan ka. Ito ay manipulasyon. Ito ay kalupitan. Hindi ko alam kung nasaan ka. Ngunit mas mabuti kang magpakita sa lalong madaling panahon dahil gagawin ko ang lahat ng legal na posible upang idedeklara kang mentally incompetent. Kukuha ako ng court order upang ikulong ka. Malinaw, hindi ka nasa tamang pag-iisip. Pinatutunayan nito. Nariyan na. Ang tunay na banta. Ang paggamit ng legal na sistema upang idedeklara akong incompetent, upang alisan ako ng aking otonomiya, upang kontrolin ang aking mga ari-arian, eksakto ang kinatatakutan ko. Ngunit ngayon na 800 metro na ako ang layo na may lahat ng aking dokumentasyon na maayos, at isang abogado na alam ang katotohanan, ang kanyang mga banta ay tila walang laman. Kailangan muna nila akong hanapin. At wala akong intensyon na gawing madali iyon para sa kanila. I-block ko ang numero ni Jenny. Pagkatapos ay i-block ko ang kailinda, kay Madison, ang mga hindi kilalang numero. Ang naiwan lang ay ang kay Mason. Karapat-dapat pa rin ang aking anak sa posibilidad na makipag-ugnayan sa akin, kahit na upang insultuhin ako. Siya ang aking nag-iisang anak pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi ko siya sasagutin. Hindi pa. Kailangan kong maramdaman niya ang pagkadismaya, maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng maghanap ng isang taong ayaw magpahahanap. Maramdaman niya ang bahagi ng takot at kawalang magawa na naramdaman ko sa loob ng ilang buwan.
Ang sumunod na mga araw ay surreal. Nagising ako bawat umaga umaasang ito ay isang panaginip na magigising ako sa aking lumang bahay na may pumasok si Jenny nang walang katok. Ngunit hindi ito ay totoo. Nandito ako sa aking maliit at ligtas na apartment na napapaligiran ng aking pinakamamahal na mga bagay na may mga gwardya sa pasukan na hinding-hindi papayagan si Jenny na makapasok ng walang malinaw kong pahintulot. Nagsimula akong magtatag ng mga bagong gawain. Mga paglalakad sa umaga sa hardin ng kondo. Pag-aalmusal sa maliit na community dining room kung saan nagtitipon ang mga residente. Mga pag-uusap na mababaw sa mga kapitbahay na hindi nagtanong tungkol sa aking nakaraan. Mga hapon sa pagbabasa sa aking balkonahe. Mga gabi sa panonood ng mga TV show nang walang bigat ng patuloy na pagkabalisa. Nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Helen na nakatira sa apartment sa tabi. 72 taong gulang, balo rin. Dumating siya sa kondo 2 taon na ang nakakaraan, tumataka sa isang katulad na sitwasyon sa kanyang anak at manugang. Hindi siya nagbigay ng mga detalye at hindi ako nagtanong, ngunit may tahimik na pagkaunawa sa pagitan namin. Alam naming pareho kaming tumakas mula sa isang bagay, na pareho kaming pinili ang pag-iisa, kaysa sa panghihimasok, na pareho naming pinahahalagahan ang aming kapayapaan higit sa pagtanggap ng pamilya. Ginugol ko ang 3 linggo sa lubos na katahimikan nang walang sinasagot na mensahe, nang walang ibinabalik na tawag. Pinagmamasdan kung paano ang mga mensahe ni Mason ay nagmula sa galit hanggang sa pag-aalala, hanggang sa pagkakasala, hanggang sa manipulasyon at pagkatapos ay bumalik sa galit. Ito ay isang predictable na siklo. Sinubukan niya ang lahat ng anggulo. Filial concern, makatwirang galit, emosyonal na pagkakasala. Walang umubra dahil hindi ko nakikita ang mga mensahe hanggang sa ilang araw na ang nakalipas. At noon, wala na silang kapangyarihan upang manipulahin ako. Sinubukan ni Jenny na makipag-ugnayan sa akin sa Facebook, sa email, sa Instagram, na hindi ko nga alam na mayroon ako. Mahahabang mensahe tungkol sa kung gaano ako nila na-miss. Tungkol sa paghihirap ni Mason, tungkol sa kagustuhan lang niya na maging isang mabuting manugang, tungkol sa kung paano namin hindi naintindihan ang aming mga intensyon. Digital gaslighting na hindi gumana dahil masyado na akong malayo sa pisikal at emosyonal. Pagkatapos ay nagsimula ang mga veiled na banta. Mga mensahe tungkol sa kung paano sila nagkonsulta ng mga abogado, tungkol sa kung paano nila ako idedemanda bilang nawawalang tao, tungkol sa kung paano ang pag-abandona ng ari-arian ay maaaring magkaroon ng legal na kahihinatnan. Desperadong pagtatangka upang takutin ako na bumalik. Ngunit kinonsulta ko ang aking sariling abogado. Alam kong wala akong inabandona. Akin pa rin ang bahay. Bayad na ang mga buwis ng maaga. Ang mga utilities ay kinansela ng legal. Walang illegal sa paglipat ng hindi sinasabi sa aking adult son. Isang buwan pagkatapos ng aking pagkawala, sa wakas ay sumagot ako. Hindi dahil sa nakaramdam ako ng pagkakasala, kundi dahil nagampanan na ng katahimikan ang kanyang layunin. Naramdaman ni Mason ang kawalang magawa. Naranasan ni Brittany ang pagkadismaya sa kawalan ng access. Pareho silang gumugol ng 30 araw nang walang kontrol sa akin, nang hindi alam kung nasaan ako, nang hindi ako kayang manipulahin. Panahon na upang itatag ang mga bagong patakaran ng relasyong ito. Tinawagan ko si Mason mula sa aking bagong telepono, isang numero na hindi niya alam. Sumagot siya sa pangalawang ring ng may desperadong boses. Hello. Hello, Mason. Ako ito. Katahimikan, mabigat na paghinga. Pagkatapos ay basag ang kanyang boses. Ma, Diyos ko. Ma, nasaan ka? Hinahanap ka namin kung saan-saan. Ang pulis. Mga ospital. Akala ko patay ka na. Ayos na ayos ako. Mas mabuti kaysa sa loob ng ilang buwan. Nasaan ka? Papunta ako dyan ngayon na. Sabihin mo sa akin ang address. Hindi ko ibibigay sa iyo ang address. At hindi mo kailangang puntahan ako. Hindi ako nawawala. Pinili kong umalis. May pagkakaiba. Narinig ko kung paano niya pitroseso ang aking mga salita. Kung paano nagbago ang pag-aalala sa pagkalito at pagkatapos ay sa pamilyar na galit na iyon. Pinili mo.
Pinili mong mawala na parang patay ka. Pinili mong iwan kami na nag-aalala, walang tulog sa loob ng isang buwan. May ideya ka ba kung ano ang pinagdaanan namin? May perpekto akong ideya dahil iyan eksakto ang ipinaranas mo sa akin sa loob ng 6 na buwan. Ang pagkakaiba ay nilabag ko ang aking sariling privacy sa pamamagitan ng pag-alis. Nilabag mo ang akin sa pamamagitan ng pananatili. Ano ang pinag-uusapan mo? Sinusubukan lang namin tulungan ka. Pumasok si Jenny sa aking bahay nang walang pahintulot. Natulog siya sa aking kama. Isinuot niya ang aking mga damit, sinuri ang aking mga dokumento, dinala ang kanyang buong pamilya upang manirahan sa aking espasyo nang walang konsultasyon sa akin. Pinalitan niya ang aking mga kandado, pinagdudahan ako sa aking sariling katinuan, nag-iimbento ng mga kaganapan na hindi kailanman nangyari. At sinuportahan mo siya sa bawat hakbang. Tinawag mo akong baliw, paranoid, senile. Binantaan mo akong ikukulong. Kaya, Mason, pinili kong umalis bago mo kinuha ang aking kakayahang pumili. Mahabang katahimikan. Narinig ko si Jenny sa background na nagtatanong kung sino ang kausap. Inilagay ni Mason ang telepono sa speaker. Elena, pakiusap, makinig ka sa akin. Isang kakilakilabot na hindi pagkaunawa ang lahat. Gusto ko lang lumapit sa iyo. Gusto ko na maging tunay na pamilya tayo. Baka sumobra ako, ngunit dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Kami ni Mason ay gusto kang alagaan. Ang kanyang boses ay tila tunay, ngunit alam ko na ang palabas na iyon. Nahulog ako sa bitag na iyon ng napakaraming beses. Brittany, ayaw kong alagaan. Gusto kong respetuhin. At ang respeto ay nangangahulugang pagtanggap kapag may nagsabing hindi. Ibig sabihin, huwag pumasok sa mga pribadong espasyo ng walang pahintulot. Ibig sabihin, ang pag-unawa na ang pagiging mapagbigay ay hindi kapareho ng panghihimasok. Ngunit napakalaki ng bahay. Napakaiisa mo. Naisip kong gusto mo ang kasama. Kung tinanong mo, sasabihin kong hindi. Kaya hindi mo kailanman tinanong. Dahil alam mo ang sagot at nagpasya kang baliwalain iyon. Kinuha ni Mason ang kontrol ng pag-uusap ng may mas matatag na boses. Okay, manaiintindihan namin. Nagkamali kami. Ngunit sumobra na ito. Umuwi ka na. Mag-usap tayo ng personal. Ayusin natin ang mga bagay bilang isang pamilya. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon. Hindi na iyan ang aking tahanan. Nahawahan na iyan ng napakaraming paglabag. Ngayon ay nakatira ako sa ibang lugar. Isang lugar kung saan ako may kapayapaan. Kung saan walang sinuman ang pumapasok ng walang pahintulot ko. Kung saan ako makahinga ng walang takot. At paano naman kami? Mawawala lang kami sa buhay mo? Hindi, ngunit ang relasyon ay nagpapatuloy sa aking mga tuntunin. Maaari mo akong tawagan sa numerong ito. Maaari tayong mag-usap sa telepono. Kapag handa na ako, marahil ay magkikita tayo sa isang neutral na lugar, ngunit hindi ko ibibigay sa iyo ang aking address. At hindi ka maaaring lumitaw ng walang imbitasyon. Tapos na ang mga araw na iyon. Namagitan si Jenny nang may basag na boses na tila tunay na luha o napakahusay na pag-arte. Napakawalang katarungan ito. Mahal ko ang bahay na iyon. Napakarami naming plano. Ire-remodel namin, gagawa kami ng nursery para sa sanggol. Pinipili ko na ang mga kulay para sa dingding. Natigilan ako. Baby nursery. Pagpili ng mga kulay. Pinaplano niyang lumipat sa aking bahay, hindi lang bisitahin o sakupin paminsan-minsan. Lumipat ng permanente. Gagawin kanya ang aking tahanan, marahil ay umaasa na lilipat ako sa isang nursing home o maid's quarters habang kinukuha nila ang master bedroom. Ang buong plano ay sa wakas ay nabunyag ng walang filter. Ang bahay na iyon ay hindi magagamit para sa iyong mga plano, Brittany. Akin pa rin iyan at mananatili itong akin hanggat hindi ko nagpapasya kung ano ang gagawin dito. Maaari mo itong upahan kung gusto mong bayaran ang presyo ng merkado. Maaari mo itong bilhin kung mayroon kang 450. 000 na halaga nito, ngunit hindi mo lang ito basta kukunin.
Ma, huwag ka namang maging katawa-tawa. Pamilya tayo. Ang bahay na iyan ay kay Mason pa rin naman sa huli ay kapag namatay ako. Ngunit plano kong mabuhay ng isa pang 20 taon, kaya iminumungkahi kong gumawa ka ng sarili mong mga plano nang hindi umaasa sa aking maagang mana. Sa wakas ay sumabog si Mason. Ganap na nawala ang maskara ng pag-aalala. Alam mo ba? Tama ka. Ikaw ay makasarili. Palagi ka namang ganoon. Pinatay ng papa ang kanyang sarili sa pagtatrabaho upang bigyan ka ng bahay na iyon at ngayon ay inabandona mo iyan na parang wala lang. Iniwan mo itong walang laman na bubulok habang nagtatago ka kung saan-saan. Nakakaawa. Ang pagbanggit na iyon kay Arthur ay mas masakit sa akin kaysa sa ano paman. Ngunit hindi ko hinayaan na ipakita ng aking boses. Ang iyong ama ay nagpakamatay sa pagtatrabaho upang bigyan kami ng tahanan, hindi upang ibigay ito sa iyo ng mas maaga. Gusto niya na ako ay masaya. At ngayon, mas masaya ako na malayo sa iyo kaysa sa malapit. Kung gayon, manatili kang malayo. Huwag kang bumalik upang mahalin kami. Ayaw kong malaman ang anuman tungkol sa iyo hanggat hindi ka bumabalik sa iyong katinuan at kumilos tulad ng isang normal na ina. Paalam, Mason. Mahal kita, ngunit mahal kita mula sa malayo ngayon. Kapag handa ka na para sa isang relasyon ng mutual na respeto, nandito ako. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit kalmado ang aking puso. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Naibigay ko na ng malinaw ang mga hangganan. Ngayon ay sa kanila na ang pagpapasya, kung gusto nilang respetuhin ang mga ito o tuluyang mawala ako. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng katahimikan mula sa magkabilang panig. 6 na buwan kung saan ako umunlad sa aking maliit na apartment. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa kondo. Nag-aral ako ng painting classes sa community center. Nagsimula akong maglakad sa dalampasigan bawat umaga, nararamdaman ang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri at ang araw sa aking mukha. Nabawi ko ang mga bahagi ng aking sarili na nawala sa isang punto sa pag-aasawa at pagiging ina. Bumalik ako sa pagiging Elena. Hindi asawa ni Arthur, hindi ina ni Mason, kundi si Elena lang. Isang araw ng Disyembre, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mason. Maikli, walang drama. Ma, kami ni Jenny ay nasa couples therapy. Tinulungan kami ng therapist na makita ang ilang bagay tungkol sa mga hangganan, tungkol sa respeto. Gusto kitang kausapin kung payag ka. Nang walang Jenny, ikaw lang at ako. Binasa ko ang mensahe 3 beses. Naghahanap ng nakatagong manipulasyon, naghahanap ng mga bitag. Ngunit tila totoo, pagod, mapagpakumbaba. Naghintay ako ng 2 araw bago sumagot. Maaari tayong mag-usap sa video call. Ngayong Sabado ng alas 3 oras ng hapon. Dumating ang Sabado. Kinonekta ko ang video call mula sa aking balkonahe na may tanawin ng karagatan. Lumabas si Mason sa screen. Mukha siyang matanda, payat, na may malalalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ako ng matindi sa loob ng ilang segundo bago magsalita. Ang ganda mo, mamasaya. Ako nga. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat. Tama ka. Sumobra si Jenny. Sumobra ako. Hindi kami nakinig nang humingi ka ng espasyo. Pinagmukha ka naming baliw gayong hindi. Iyon ay pang-aabuso. Tinawag iyon ng therapist na pang-aabuso. Ang mga salitang iyon ay nagpalaya sa akin mula sa isang bigat na hindi ko alam na dala-dala ko pa rin. Validasyon. Sa wakas, may nakakilala na hindi ako nagpapalaki, na totoo ang aking sakit at makatwiran. Salamat sa pagsasabi niyan. Maaari ba tayong subukang muli? Dahan-dahan na may mga hangganan na ikaw ang magtatakda. Walang panggigipit. Gusto ko lang na bumalik ang aking ina. Umiyak ako. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako, umiyak ako sa harap ng aking anak. Luha ng ginhawa at maingat na pag-asa. Maaari tayong subukan, ngunit sa aking bilis. At kung lalampas muli si Jenny sa mga hangganan, mawawala ako muli. Sa pagkakataong ito ay magpakailanman.
Naiintindihan ko. Naiintindihan din niya, o kaya isabi niya. Sasabihin ng panahon. Nagkita kami 3 buwan pagkaraan sa isang coffee shop sa kalagitnaan ng aming mga syudad. Kaming dalawa lang. Nag-usap kami sa loob ng 4 na oras. Umiyak kami. Nagtawanan kami. Naalala namin si Arthur. Nagtatag kami ng mga bagong patakaran. Hindi niya kailanman tinanong ang aking eksaktong address, at hindi ko kailanman inalok iyon. Ngunit nagbukas kami ng isang maliit na pinto patungo sa posibleng pagkakasundo. Ngayon, 1 taon na mula nang lumipat ako. Ang aking apartment ay nananatiling aking santuwaryo. Binibisita ako ni Mason bawat 2 buwan sa aking mga tuntunin. Nagpapadala si Jenny ng mga paminsan-minsang mensahe na sinasagot ko ng maikli. Ang bahay na iniwan ko ay inupahan ko sa isang batang pamilya. Ang pera ay sumasakop sa mga gastos nito at nagbibigay sa akin ng kaunting extra income. Balang araw ay papasok ako rito muli. Kapag ganap na akong gumaling, kapag hindi ko na iniugnay ang mga dingding na iyon sa takot. Natutunan ko na ang pagtatatag ng mga hangganan ay hindi kalupitan. Na ang pagprotekta sa aking sarili ay hindi pagiging makasarili. Na ang paglaho ay minsan ang tanging paraan upang mabuhay. At na ang tunay na pamilya ay gumagalang sa mga espasyo. Ang iba ay mga taong ibinabahagi lang natin ang dugo. Ako ay 66 taong gulang. Nag-iisa akong nakatira sa 450 talampakan kwadrado. At hindi kailanman sa aking buhay ay naging mas malaya ako.